Morning mga kabakal. Shout out sa inyo lahat mga kabakal. Good morning. Happy Saturday mga kabakal, no? So mga kabakal, gagawa tayo ng video naman para sa karagdagan nating pagtuturo sa ating art reading mga kabakal, ano. So ang topic naman natin ngayon mga kabakal, yung about mga equipment natin, ano, sa ating art welding mga kabakal. So ngayon mga kabakal, siguro yung mga hindi pa talagang mga bihasa sa ating art welding o sa kaalaman ng ating mga equipment sa ating art welding, ano. So ito ang ating pupukusan mga kabakal. Pupukusan natin, magbibigay tayo ng kunting kahit maikling video patungkol dito sa ating mga equipment sa ating art welding, ano, sa kailangan. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, medyo iksiyan lang natin itong ating video mga kabakal. Samantalahin natin yung break ng natin pagtuturo dito sa ating art welding ismaw. So mga kabakal, ang ating welding machine mga kabakal, yung mga hindi pa talaga nakakaalam, mayroon tayong welding machine na dalawang uri klaseng welding machine. So itong gamit natin dito mga kabakal ay electric welding machine to ating gamit. Ito nasa gilid likuran ni kabakal, yung kulay dilaw mga kaidol, heavy duty. So ito heavy duty to yung ating welding machine mga kabakal, ano. So dalawang klase mayroon tayo dyan, electric welding machine and then transformer welding machine. So dalawa mayroon tayo, ano. So mayroon naman tayo pangatlo yung ating TIG machine. So TIG machine naman yun yung ating machine. So mayroon tayong machine na sabi natin tatlong klaseng machine, ano. Electric welding machine and transformer welding machine and TIG machine. So itong ating electric welding machine mga kabakal ay heavy duty to. Pwede rin to double purpose din to mga kabakal. Pwede rin tong i-convert to sa generator. Bawa wala tayong line ng kuryente, pwede itong i-convert natin to sa generator ng ating electric welding machine, ano. Ito nasa likuran natin. So ang transformer welding machine naman natin mga kabakal, ayan yung generator lang yung ating gamit. So wala tayong power, halimbawa nasa bukid, malayo tayo, wala tayong kuryente. So magagamit din natin itong generator machine natin, gamit lang yung ating generator, yung makina. So makina ang gamit, generator, kaya mayroon tayong welding generator welding machine, ano, mga kabakal. Although bibihira man natin gamitin sa ngayon kasi hindi nagagamit lang natin yan, doon nga sa sinasabi ko sa inyo na
doon sa kung saan tayo makakagawa na walang linya ng kuryente. So kailangan natin generator. Kaya pang generator lang siya magagamit. Pwede rin sa battery, baterya ng truck. Pwede natin i-convert din yan yung generator machine natin, mga kabakal. So dalawa yung ating heavy duty machine, building machine, generator, heavy duty building machine, at yung transformer building machine. So mayroon din tayong transformer welding machine na parang portable lang. So hindi sa ngayon medyo kakaunti na lang din at hindi talaga masyadong marami ang generator machine kasi nga ang pangkaraniwan natin gamit ay yung electric welding machine mga kapakal. So electric welding machine natin mayroon tayong portable, yung chargeable, mayroon tayo yan isasaksak natin to sa kahit sa lang mga kabakal, saksak natin to kahit sa extension lang po pwede na. So itong heavy duty nating welding machine mga kabakal, hindi pwede hindi pwede ito saksak sa ating mga outlet, hindi pwede ito. Sa extension, hindi pwede ito ating heavy duty kasi sasabog yan, hindi kaya ng power ng ating heavy duty welding machine. Ito ating heavy welding machine. Ayan. Yamaha, kaidolo. EC ERC welders so mayroon tayo ito ating isang voltahe. May voltahe tayo rito hanggang tayo rito 200 VA. Yan yung ating heavy duty. So pag tayo gagamit mga kaidol, halimbawa mayroon tayong switch dito. Ayan ating switch, tataas lang natin ito. Ayan so mayroon din tayong available dito sa na extension so pag tataas natin to i-open din natin to kasi pagka naka-off to, kahit naka-open yung ating switch, hindi gagana to mga kabakal. So kailangan to i-off natin to. So dito tayo mag-adjust ng voltahe sa gusto natin. Yan yung ating welding machine. So itong ating welding machine mga kabakal, hindi natin pwedeng gamitin to mga kabakal sa extension o sa mga outlet natin to. Pag tayo magtatap nito, halimbawa wala man tayo masyadong alam, nasa site man tayo ng ating trabaho, pwede namang tayo makikisuyo tayo sa electrician o mga maintenance, pwede rin makisuyo, electrician, electronics makisuyo tayo, makikitap dito kung talagang hindi natin alam na gamitin to pero kung alam na, intindihan naman natin to mga kabakal, yung ating heavy duty machine ikakawit lang natin yan mga kabakal. Ikakawit lang. So ito yan mga kabakal, yung ating heavy duty machine mga kabakal,
ito yung at nasa likuran. Kung nakakaintindi naman tayo, tulad ni Kabakal yung nakaintindi. Pag tayo gagawa, halimbawa nasa bahay tayo, kakawit lang natin yan sa ating safety box, ano, sa breaker, kakawit natin, ano. Kung hindi naman ang gamit naman natin dito sa ating sa breaker, sa ating safety box sa bahay natin, kakawit lang natin yan, no. So may dalawa tayong kable dyan, positive tsaka negative, no? Kakawit lang natin yan. Kung yung gamit man natin na breaker ay yung tinataas lang ng ganon, mayroon naman tayong ano doon, yung suksok, isusuksok lang natin, tapos iipitin lang natin ng screw, ano, iipitin lang natin. So doon dapat tayo tatap kukuha ng power, hindi sa extension, hindi sa extension, o kung sa extension lang ng sa gilid-gilid ng bahay natin, ano. Hindi kaya, magkakaroon ng sabog yan o spark, kasi malakas yung ating heavy duty machine, ano. Portable, ayos lang yung ating portable na maliit lang, chargeable, pwede yan sa mga extension lang tayo. So kung hindi tayo nakakaintindi na mag-tap nito, pero karamihan naman ng mga nagwi-welding, mga kabakal, ano, ay alam ito, alam na rin gumamit, kasi bago pa lang sila matuto, o helper, halimbawa helper pa lang tayo, nag-assist pa lang tayo sa welder, ay unti-unti na tayo nagkakaroon ng experience sa natututo, ano. So yun ang pinakamahalaga na kung saan nararapat gamitin yung ating welding machine lang, kung paano ba ang paggamit ito, ano. So yung ating welding machine, mga kabakal, meron tayong ang tawag nito welding target handle, ano, kadalasan handle sa atin, welding target tayo. So ito ating welding target, ito yung positive, mga kabakal. Meron naman tayong ground, ito yung ating ground, no. Negative naman to yung ating ground, no. Yung ground natin negative, so meron tayong positive. So ito, siyempre kahit tayo, ano, pag kayang-kaya na natin itong ikabit pag nasisira, so hindi na natin kailangan tumawag pa ng technician para may kabit ito. So tayo, kayang-kaya na rin natin ito, kasi na-experience na rin natin magkabit ito. So ang tawag ito ay handle, ano, welding target, ano, and ground, ano. Alam nyo ba, mga kabakal, na dito sa ating heavy duty machine, pwede tayo maglagay ng dalawang welding target o hanggang sa 3, kasi malakas yung ating welding machine, heavy duty. Pwede tayong i-convert natin dalawa o hanggang 3 handle. Pwede tayong halimbawa, marami tayong nagwi-welding, tapos isa lang yung ating handle, kasalukuyan lang naman, isa yung handle sa ating, ano, welding machine, ano. So pwede tayong mag-add pa ng isa o hanggang 2 kable. So magpo-provide tayo ng kable na ganito by handle. So kahit 2, kaya pa sa isang ground lang. Isang ground lang tayo, no. So marami tayong nagtatrabaho, pero isa lang yung ating handle, isa lang yung ating cable. So hindi tayo makagawa kasi naghihintayan, no. So mayroon tayong paraan dyan, mga kabakal.
Siguro bibihira ang nakakaalam nito ng mga kabakal. Bibihira lang. Pero nagagawa to, ginagawa to. Ginagawa rin to ni kabakal kasi naituro din to nung nagtitisda si kabakal nyo sa mga instructor natin, naituro din to mga kabakal. So kung marami tayong nagwi-welding na isa lang yung ating handle, so pwede tayong magkabit pa ng another cable and handle o welding target. Isa hanggang 3 kayang-kaya mga kabakal. So sabay-sabay tayong gumagamit ng welding sa isang welding machine. Wala namang problema yan, isa lang ang ground natin mga kabakal. So kasi ating heavy duty, ating welding machine malakas. Pero doon sa portable hindi pwede, single lang yon. Kasi may limitasyon tayo doon. Halimbawa nasa 3 amperes lang tayo, to 250 amperes. Mahina yun, di rin pwede ibababad yun mga kabakal. So ito yung matagal ko nang gustong gumawa ng video para maintindihan ng mga welders natin na hindi pa nagagawa yung ganitong diskarte, no? So subukin nyo to kapag marami kayong nag-welding. Sa halip na naghihintay kayo, kung gusto nyo mapadali yung matapos yung mini-welding nyo, provide lang kayo ng cable o handle, dalawa. So bibigyan ko rin kayo ng guide kung paano ito gawin mga kabakal, ano. So napaka-importante na matutunan natin to dahil ito magagamit natin kapag tayo ay maraming trabaho o marami tayong welder. Sa halip na tayo naghihintayan, pwede naman pala tayong mag-combine pa tayo ng isa o hanggang 2 kable. So magiging 3 o 2 yung ating available na magagamit sa isang welding machine lang, ano mga kabakal. So tara, ibibigay ko sa inyo kung paano mag-set nitong ating another cable and handle welding target, ano. So ang gagawin nyo lang mga kabakal, so magpuproduce kayo ng kable kahit 2 o hanggang 3, magiging 3 na natin sa isang welding machine lang. So papakita natin sa inyo mga kabakal yung ating welding machine. So ito, napapansin nyo mga kabakal, so ito yung ating positive, no? Ito ating ground, negative, ano. So dito mga kabakal, ang ating rito sa ating welding machine, ang ating dito sa welding machine natin, iyan parang may bilog to. So pag sinalpak natin tong ating cable, so parang iipitin lang natin to ng bolt natin, iniipit lang to. So ito mga kabakal, pagsasabayin niyo lang kung paano tayo nagkabit dito sa una, ganun din tayo magkakabit sa pangalawang handle o pangatlong handle. So sama-sama lang sila, sama-sama dito, sama-samang iipitin mo lang mo, magkakasama iipitin natin kasi tayo itong handle naman natin, mayroon tayong parang flat na iniipit yung ating cable, tapos mayroon tong butas, so sinasalpak lang to, so iniipit lang to. So ganun kung paano magkabit nito nung una, ganun din yung pagkabit natin ng pangalawa o hanggang pangatlong handle. So walang magiging walang magiging trouble dyan mga kabakal, ano. So ito ating permanente lang itong ating welding machine, ground.
Pagka tayo magdadagdag ng ground kasi konektado na yan sa lahat ito. So yun na ang simple lang ng gagawin natin. Kung paano tayo magkabit dito sa unang handle, ganun pa rin sa pangalawang at pangatlong handle. So tatlong handle pwede nating gamitin. Malakas itong ating heavy duty, no? Tatlong handle. So hindi tayo magkakaroon ng trouble doon. Walang magiging trouble doon, mga kabakal, ano. So ito yung napakahalagang gusto ko ng ibahagi sa inyo yung diskarte na ito para magagamit nyo rin to pagka marami kayong trabaho at pero isa lang ang inyong handle. Pwede kayo mag ng another handle. Hanggang tatlong handle kayang-kaya kasi heavy duty yung ating welding machine, kayang-kaya. Ayan, subok na ni kabakas nyo yan, mga kabakal. Nasubok na natin yan. O kahit sa nung nasa katrabaho tayo, nasubok na natin to. So gawin nyo lang tong na panibagong step na diskarte na itinuro ko sa inyo. Pagka marami kayong trabaho at maraming tao, sa halip naghihintayan kayo sa aga-agawang kayo sa isang welding machine, pwede naman pala tayo mag another dagdag pa ng cable at saka handle. 2 hanggang 3 kayang-kaya. Easy lang yan sa ating heavy duty welding machine, mga kabakalan. So mayroon man siyang halimbawa pag nagkasabay-sabay gamitin ang ating siyempre magkakaroon to ng bahagyang mapapansin natin, magkakaroon ng bahagyang halimbawa medyo magkakaroon ng hihina lang ito bahagya ng pag yung ating power nagkakasabay-sabay, siyempre magkakaroon ito ng paghihina. Halimbawa hihina yung ating power dahil parang nag-aagawan sa pag sabay-sabay ginagamit, pero hindi naman magiging trouble yan o walang naman magiging problem. Sa babawi na lang tayo sa voltahe ng ating welding machine, sa ating tirahe, doon na lang tayo mag-a-adjust. So yan, nakapagbigay tayo ng diskarte sa mga nagwi-welding o gumagamit ng mga welding machine na nag-aagawan sila ng handle. Ganun lang gagawin nyo. Kahit hanggang 3, kayang-kaya yan. So yung ating ground, walang problema. Isang lang, wag na tayo magdagdag. Single, kayang-kaya to kahit ilan. Kasi ang ground natin, kahit saan pa tayo, kahit dito tayo basta may lang tayo, yung steel lang natin ng steel, kahit hanggang doon pa, may ground tayo. Hindi nawawala yung ground, mga kabakal. Yun ang tatandaan. So ayan So ngayon naman, mga kabakal, yung nasabi ko sa inyo kanina na generator, welding machine ay hindi na masyadong halos nawala na ngayon. Ginagamit lang yan pagka pang emergency, halimbawa sa bukid ginagamit lang. So, pero mayroon pa rin naman tayong mabibiling ganun. Kahit bibihira, mayroon pa rin naman tayong mabibili. So yung ating punta tayo naman sa tig machine naman natin, mga kabakal. So ang ating tigwasin, mga kabakal, maliit lang yan. Yung ating parang mapapansin mo, parang portable lang din yung ating tigmasin, maliit lang, parang portable lang din, so maliit siya na makakabili tayo ng tigmasin. Ang talagang nakalagay doon, tigmasin ang ang nakalagay doon, tigmasin, so ang ating tigmasin, mga kabakal, ay mayroon tayo yung gamit na argon.
yung akala mo acetylene o oxygen. So may gamit tayong argon sa ating machine, may argon. So yun, tatandaan nyo, may argon tayo ron. So pag walang argon, hindi tayo makakapag provide ng pag-building sa TIG natin kung walang argon. So may argon tayo, tapos mayroon din tayong filler. So mayroon din tayong yung ating welding target, kakaiba naman, parang pito lang na nakaganon. So mayroon din naman tayong parang pinipisil-pisil lang ng ganun sa ating TIG, mga kabakalan. So ang TIG natin, mayroon tayong TIG machine. Ang TIG machine natin, kahit anong hinangin okay lang, kahit anong mga klaseng mga metal pwede sa ating TIG machine. Yung ating mga metal pwede sa TIG machine. Pwede naman tayo humingi ng ano lang, yung steel lang, mga bakalan. Pero pwede halos pangkalahatan din naman ang with dating TIG machine ang TIG machine, pang halos full around din naman yan. Hindi lang totally all mga metal o all steel din naman siya. Uli sa mga pipe, pwede yan. Lalong-lalo na sa mga metal, tulad ng alloy, pwede yan. Yung ating TIG, pwede yan. O stainless o priority stainless, pwede yan ating TIG machine. Kasi lang siya, kalma lang siya, hindi siya kahit pwede doon, available doon sa ating. So may argon tayo, so mayroon din tayong nasabing filler sa ating TIG machine. So pwede rin mayroon tayong ginagamit doon na filler, o mismong mayroon na tayong nabibiling yung parang tile wire o parang filler nga. So gamit yun sa pagtitig ng ating pagwi-welding. So punta tayo sa tapos na tayo sa ating tatlo na natin nabanggit welding machine, mga kabakal, yung ating electric welding machine, tsaka generator welding machine, tsaka TIG machine. So punta tayo doon, sa IPCAW. Sa IPCAW tayo, mga kabakal. So ang IPCAW naman natin, mga kabakal, ay mayroon din tayong argon, parang acetylene o oxygen. May argon din tayo doon sa ating IPCAW. Sa ating IPCAW may filler yan. Pero yung ating IPCAW, mga kababayan, wala tayong machine dito, Parang mayroon lang tayo nito, parang controller lang. May controller tayo na kabitan ng filler. So parang mayroon tayong controller dyan na maliit na akala mo machine. Parang machine din siya, pero maliit lang siya. Tapos ang katabi na yun ay filler, yung salpakan ng filler, tapos yung parang controller. Ayun. So mayroon ding tayo dyan, parang may switch din tayo, may patayan, mayroon ding switch tayo doon, may patayan, mayroon ding buksanan doon sa ating parang maliit lang na machine yun. At katabi nyo ay salpakan ng filler. So may argon tayo doon sa ating IPCAW, mga kabakal. Ating IPCAW naman, ang ating handle ay mahaba. So parang TIG din yun, halos wala rin pinagkaiba. Ang lang sa ating IPCAW ay dito sa ilalim yung ating controller sa paglusaw natin, dito sa ilalim. Ang ating TIG naman ay pwede rin sa ibabaw. May napansin ako sa ibabaw, yung maliliit lang nating handle ng TIG, sa ibabaw mayroon. Pero halos parehas lang sila ng handle. O yung ating TIG kasi parang pangjitaw na, mahaba na, kala mo suplete na yun, mga kabakal. Mahaba siya na naka-weave ng ganun.
So pang ano yun, all around sakop na kasi G-Tow ang ating tip. Masakop na yan G-Tow, mga kabakal. Lahat ng G-Tow sakop na rin ang tig. Yung G-Tow pwedeng masakop ng tig yung G-Tow, mga kabakal. So yung ating namang ipkaw, mga kabakal, ay mas napakadaling gamitin yung ipkaw, mga kababayan, mga kabakal. Halos walang pinagkaiba sa tig na masarap gamitin, malamig sa mata, presko sa mata. Well, hindi kagaya ng ating ismaw na itong pinaka hard na welding machine yung ating electric kasi tumatalsik doon. Hindi kagaya ng ipkaw at saka tig na parang kalma lang siya, na walang masyadong magiging trouble o naidudulot na sira ng mata, wala. So malamig, mas kalma yung ating ipkaw at saka tig. Halos di lang nagkakalayo yan, parehas may failure yan, mga yan, may argon parehas din. So mga kabakal, yung atin naman sa G-Tow, totally mga G-Tow natin, yan yung gamit natin, pito. Ang G-Tow natin, mga totally mayroon talagang G-Tow tayo na talagang original, na kahit hindi kaya man siyang sakupin ng tig yung ating G-Tow, pero may originality tayong G-Tow, mga kabakal. Ang G-Tow, mga kabakal, ay mayroon tayong pito. So tayo nagkakating sa ating kakating na yung acetylene, so mayroon tayong pito. So yung mayroon tayong pito na ginagamit natin sa G-Tow naman tayo. At ang ano naman ng G-Tow ay maraming sakop ang G-Tow. Lahat pwede. Maghinang ka ng tanso, pwede. Stainless, all around sa mga metal, pwede rin, no? Kahit nga maninipis lang na pwede na, mga aluminum, pwede sa G-Tow natin. So ang gamit lang natin dito ay acetylene, gas with acetylene. So mayroon tayong gas, tangke o acetylene, no? Ay yung sorry mga kabakal, nagkamali ako ng gas with oxygen lang to. So, ang acetylene pala natin, mga kabakal, acetylene pag nagkakating tayo, oxygen saka acetylene pag nagkakat tayo o magkakating So ang ating G-Tow ay yan yung mga manong naghihinang, na ang gamit mo lang ay gas saka mayroon lang tayong kunting hangin, pwede na tayo. Tulad ng may mga tangke, hinangin natin na maliliit, o lalo na yung mga tambutso na kailangan dinulusaw-lusawan lang natin. So yun ang ating G-Tow. May pito tayo dyan, pwede tayo maghinang. May gagamit din tayo dyan ng filler. Filler, kung anong hihinangin mo, yun din ang gagamitin nating stick o filler. Halimbawa, hihinang ka ng aluminium din yung ating pangano. At tanso rin yung magiging filler natin. Kaya naman alloy, magiging alloy din. Kaya tingga, pwede natin tingga kasi pinaiinitan lang natin yan, yung ating G-Tow. Mga G-Tow, iniinitan lang. Tapos tinutunaw lang natin yung filler na yun. Sa atin naman bakal, ang gamit lang natin tile wire, okay na. Yung parang tile wire. Doon naman sa ating stainless, mayroon din tayong stainless na parang filler panggamit doon. So kailangan natin doon ay may borax tayo. Sa ating tanso, kailangan may ginagamit tayong borax doon sa ating tanso.
So mas masilan yung talso, wala natin yung fracture. So yan yung parang kahit mano-mano basta meron ka lang oxygen at gas, kahit yung maliit lang na gas natin, so na super ka lang, pwede na yun. O kaya yung hangin natin maliit lang na oxygen, basta may tangke, basta may magpupropos ng hangin, pwede na yun. May damit tayong pito. Yun yung mga sinauna nating diskarte ng paghihinang ng mga sinauna. So sa jitaw, maraming pwedeng all around yan ang ating jitaw. So parang tig na rin, parang static din. Ang ating tig ay naging all around na rin. All stick na rin at saka all metal na rin yung ating tig at saka yung ating jitaw. So talo pa yung ating electric o ismaw, talo pa ng kaalaman sa jitaw ay nahihinang o nasasakop ng tig tsaka jitaw. Talo yung ating ismaw. Kasi sa ismaw, steel lang tayo. Stainless pwede sakop. So tanso hindi natin mahinang. So alloy hindi natin mahinang. So yung aluminum hindi natin mahinang. So hindi kagaya ng tig, all around tayo dyan, sakop, halos sakop. Tsaka jitaw lalo na mas sakop na yan. So yun ang pinagkaiba ng mga tinatawag nating ismawer, tig, jitaw at saka ipkaw, mga kabakal. So hanggang dito na lang yung ating video, mga kabakal. Sana ay naipalaw, kung hindi man naipaliwanag ng mahusay ni Kabakas, kayo na yung puno, mga kabakal, at mahusga, So yung meron naman nabanggit ako na mas na hindi nyo naunawaan, mas naunawaan nyo, kayo na rin din magpuno sa pagkulang natin, o yung magbigay na pangunawa sa atin, mga kabakal. So ito, ginawa natin itong video para sa mga beginner pa rin nating welder, pero mga ismaw o lahat na ng klaseng na hindi nagdaan sa tista. Kaya sinasabi ko sa inyo, pagka mas maganda kung tayo ay nagdaan ng tista, kasi lahat matututunan natin bago tayo mag-trainor sa actual nating paghihinang sa tista. Magkakaroon tayo ng lesson. So ayun ang napaka-importante na magiging lesson. Lahat ay malalaman natin. So yun ang pinaka-importante kapag tayo ay nagkakaroon na nagtitista tayo, dumadaan tayo sa tista. So hindi lang tayo mahusay sa experience o sa actual, pati yung lesson doon, aral, at yung mga equipment ay natututo tayo. Nakikilala natin yung mga equipment at natututo din tayo kasi tinuturo natin ito. So nalalaman natin lahat ng equipment sa art welding o kahit anong pa mang klase pag-welding. So ganyan na lang, mga kabakal. Mahaba na ating video, mga kabakal. So yan ay bahagi tayo ng about sa mga equipment natin, o sa iba pang ating nalalaman. So please pakishare yung ating mga video. Itong video natin mismo, mga kabakal, pakishare at siyempre pakipalo na din yung ating
Facebook mga kabakal. Tayo yung mag-share, kaya sabihin niya mga mag-share tayo ng ating kaalaman para mayroon tayong natutulungan. Para yung ating video kung saan sa nakakarating at marami na matutulungan. So, ayan mga kabakal, salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin at hindi nagsasawang silipin ang ating mga video about pagbibigay ng bahagyang kaalaman sa ating art building. God bless.